Kinben Book 6, Chapter 67. Marami ng mga laruan naganap sa Maharlika League dahil sa nakalipas na 2 linggo ng mga players dito sa Bulacan ay araw-araw na may nagaganap na laro sa Philippine Arena. May ilang teams nga rin ang hindi pa natatalo, lalo na nga ang mga powerhouse team na pinapangunahan ng Makati, Pampanga, Batangas at Cagayan de Oro. Sa mga bagong saling teams naman sa liga ay ginulat ng Calapan City ang basketball community nang magkaroon na sila ng kartadang 3-0. Sa mga Mimaropa teams nga ay sila lang ang may pinakamagandang win-loss record dahil ang Oriental Mindoro team ay may 1-2, ang Palawan Falcons ay may 0-4 at ang Puerto Princesa City naman ay may 2-2 na record. Araw na nga ng Biyernes at 3 games na muli ang magaganap sa venue. Sa unang game ay may laro ang Beijing Dragons laban sa Oriental Mindoro Tamaraws, nasusundan ng Cavite Ballers laban sa Quezon City Warriors na kakagaling lang sa pagkatalo noong Martes sa Calapan City. Pangatlong laro naman ang pinakahihintay ng marami at maraming taga Pampanga nga ang narito ngayon sa venue habang nagwa-warm up ang mga players na maglalaro sa first game. Naka-green ng damit ang mga ito dahil ito ang jersey color ng Pampanga Lanterns. Puno na naman nga ang Philippine Arena dahil din sa mga supporters ng mga teams na malapit lang dito gaya ng mga taga QC at ng mga taga Cavite. Malaking kawalan sa Cavite ang injury ni De Ocampo noong unang game nila sa Calapan. 1-2 na ang record nila at siguradong babawi naman ng QC sa pagkatalo nila noong huli nilang laro. Sambit nga ng isang player ng Manila Gamers na may apelyidong Viray sa likuran ng suot na black shirt. Mabutit nanalo sila noong laban nila sa Bohol pero buwis buhay ang laro ni Tenorio. 40 minutes siyang naglaro. Sagot naman ng katabi nitong nakasuot ng sombrero ng Miami Heat. Makikita nga rin ang aritis nito sa kaliwang tainga at mapapansin ang maganda nitong labi at ang makinis nitong pisngi na tila ba alagang-alaga. Makikita nga sa suot nitong shirt ang apelyidong Kim. Kung pagmamasdan nga ay parang may lahing banyaga ito, Koreano. Ganoon na talaga ang mangyayari kasi wala ang kanilang best player. Malakas ang team nila pero iba talaga ang Cavite kapag naroon si Willie. Sagot naman nga ni Marvin Biray na pasimpleng napatingin sa mga players ng Beijing Dragons na sunod nilang makakalaban. Isa pa lang ang talo ng Chinese team na ito at iyong unang game pa lang nila against Makati. Hindi rin biro ang tinalo nila sa 2 games, Davao at Naga. Sa linggo naman ay ang Batangas ang kalaban nila bago natin sila labanan sa Maynila sa 1 linggo. Sambit naman ang katabi nito kay Viray na isa sa top 10 players ng liga noong nakaraang season. Isa itong small forward at kahit hindi nakapasok ang Manila Gamers sa playoffs last season ay may mga laro ito na talagang nagbigay ng hype sa mga basketball fans, lalo na nga sa clutch moments. Ilang sandali pa nga sa loob ng venue ay makikita na nga ang paghahanda ng unang teams na maglalaban. Beijing Dragons 2-1 laban sa Oriental Mindoro Tamaraws 1-2. Makikita nga ang kaseryosohan sa mga nakaberde ng jersey na team ng Ormin dahil batid ng bawat isang players dito na hindi biro ang kalaban nila ngayon. Huwag ninyong tingnan ang kalaban na magaling. Professional basketball players na rin kayo gaya nila. Walang puwang sa liga na ito ang kabahan o matakot. Lahat ng magiging resulta rito ay part ng basketball journey ninyo. Iyon ay kung may gusto kayong marating sa sports na ito. Seryosong wika nga ni Coach Brian Recto sa kanyang mga players. Marahang napangiti naman si Henrik Ramirez sa sinabing iyon ng kanilang coach. Napailinga siya at tumayo. Sino bang may sabi sa iyo coach na kinakabahan kami? Seryosong winika nga ni Henrik na pasimpleng napatingin sa malayo. Makikita nga rin ang marahang paghinga ng malalim ni John Ray Perez at Jerick Salonga. Relax ka lang coach. Ikaw yata ang kinakabahan. Parang wala ka namang experience sa Maharlika sa sinasabi mo. Ikaw yata ang natatakot sa Chinese team na iyan. Baka nakakalimutan mo, tinalo iyan ng Makati Blazers. Sabi naman ni John Ray Perez na marahang napangiti at napatanaw sa malayo. Oo coach, hindi kami ang Makati Blazers, pero nandito na tayo. Kaya mag-focus tayo sa kung paano manalo kahit dihado tayo.
Sabi pa nga ni Henrik, dito nga rin niya naramdaman na ganito pala raw ang maging hindi malakas sa isang liga. Masyado raw siyang nasanay sa Mindoro na siya ang palaging malakas, ang palaging may malakas na team, pero hindi pala raw siya gagaling kung ganoon na lang lagi. Marahan namang napangiti si Coach Recto. Agad siyang humingi ng paumanhin sa kanyang mga players na tinawanan naman siya. Para ka namang bago sa amin, Coach. Panalo tayo sa third game natin at iyon na nga ang momentum na kailangan natin. Sabi naman ni Jeric na biglang naalala ang pagkatalo nila sa Cebu noong nakaraang linggo. Aminado siyang ang lakas ng epekto noon sa team lalo na kay Henrik, pero mabutit na panood nila kung paano tinalo ng Kalapan ang team na tumalo sa kanila. Nakita ni Henrik ang kailangan niyang gawin at nang kamuntikan na nilang matalo ang Zamboanga sa second game nila ay mas lalong napagtanto ng team na hindi pwedeng maging mahina sila sa ligang ito. Sa ikatlo nga nilang laro ay doon na nga nila napatahimik ang crowd nang talunin nila ang isa sa malalakas na team dito na Bulacan Infernos sa score na 101-98. Sumilbato na nga ang referee at dito na nga makikita ang pagseryoso ng mga manonood dahil ang 5 players ng dalawang teams ay nagsipasukan na sa loob ng court. Makikita naman nga ang laki ng team ng Dragons, lalo pat pinagsama ni Coach Recto sina Perez at Ramirez na kapwa may 5'8 na height. Si Michael Gardiano naman ang nasa SF position na may 6'2 na height at mas lalo na ngang nanliit ang team ng Tamaraws dahil doon. Sa kabila nga rin ng maliit na guards ng Ormin ay nasa starting position na naman si Jeric Salonga at sinamahan nito si Cyrus Garong na nasa power forward position. Si Tyler Robinsons, ang laki pala nito at ang tangkad. Nasabi na nga lang ni Gardiano sa sarili na napahanda na nga dahil magsisimula na ang jump shot. Si Salonga at Singh naman ay nagkatinginan at mararamdaman nga ang tensyon sa dalawang iyon na naghahanda na sa pagtalon. Ang guards naman ng Dragons na sina Xiao at Lee ay marahan ng inihanda ang kanilang mga binti dahil ang referee ay itinalang na ang bola. Napasigaw nga si Salonga sa pagtalo niya habang si Singh naman ay napangiti ng marahan dahil ang taas ng talo ng kanyang katapat, kaso ang sentro ng Dragons pa rin ang nagwagi sa jump ball na iyon. Sa pagtapon ng bola sa likuran nito ay agad itong nasambot ni Xiao na napaseryoso dahil sina Perez at Ramirez ay nasa harapan na niya kaagad. Ang mga manonood nga ay nabigla nang mawala ang bola sa singkit na ball handler ng Dragons at sa paglampas ni Ramirez ay narito na nga iyon. Napangiti pa nga siya dahil sa pag-abante niya ay lumitaw naman si Lee, ang shooting guard ng kalaban. Binawi nito ang bola, kaso huminto bigla si Henrik at nagdilim ang paningin. Sa pagtingin nga nito sa kanyang Chinese na defender ay dito na siya kumaliwa at lumayo. Ginamit nga niya ang kanyang bilis at lumibot kaagad ang tingin niya sa paligid. Nang makita naman ng mga kalaban ang gagawin ni Ramirez ay dito naman bumigla ng abante si Robinsons dahil nagawang lampasan nito ang kanyang kakampi. Sa pagharang ng malaking kalaban ni Ramirez ay dito na nga siya bumiglang baba ang katawan at ang dribble niya sa bola ay mas bumaba rin. Yumuko kaagad siya at binigla niya ng abante si Robinsons na napaseryoso sa paglampas ng kalaban sa kanya. Isang duck-in move ang ginawa ni Ramirez at nang dumiretso siya sa basket ay dito naman siya sinabayan ni Mike Wall na napaseryoso dahil naiiwas ng katapat niya ang bola mula sa kanyang palad. Sumilay na naman ng maliit na ngiti sa labi ni Ramirez at dito na nga niya idinaan ng bola sa tabi ng malaking tao na sumabay sa kanya. Sa pagbitaw nga niya ng reverse layup ay dito na nga napatameme ang mga manonood dahil umangat na ang bola papunta sa basket. Tumama nga iyon sa board at sa pag-ikot nito ay dumiretso kaagad dito sa basket na nagbigay ng unang puntos para sa Ormin team. Sa paglapag nga ni Ramirez ay napasigaw pa siya at napangiti naman ang kanyang mga kakampi dahil doon. Kaya naming i-upset ang kalaban. Bulalas nga sa sarili ni Jeric Salonga na kaagad na hinarangan ng inbounder na si Singh. Ang coach nga ng Beijing ay napakuyom nang makita ang depensa ng kalaban sa kanila. Isang full court defense ito. Give me the ball.
Bulalas naman ni Robinsons at sa pagbato rito ni Singh ay doon na nga nabigla ang marami nang ma-intercept ito ni Perez na agad na ibinato ang bola papunta kay Henrik na nagdidilim ang paningin ng oras na iyon. Sa pagsambot naman ni Ramirez ay dito na nga niya nilampasan si Xiao at sa pagdating niya sa harapan ni Wall ay agad siyang umatras. Pinakagat niya si Wall na biglang napatalon sa pag-aakalang gagawa siya ng jump shot. Isang fake nga lang ang ginawa niya at biglang bumaba ang katawan ni Ramirez at umabante. Ganado ang Ormin team ngayon ah. Sabi na nga lang ni Baron at makikita nga ang team Kalapan na nakaupo sa sahig sa likuran ng haligi ng basket ng Ormin. Nakausap ko si Henry kanina. Ia-upset daw nila ang Dragons. Hahabol daw sila sa atin. May ngiting wika naman ni Mover at marahang napangiti naman si Ricky nang pagmasdan si Ramirez. Nagpalakas itong si Henrik. Hindi ito basta magpapaiwan. Sabi nga sa sarili ni Mendez na napangiti pa dahil sa crossover na ginawa ni Ramirez laban sa malaking tao na si Wall. Kung reader ka ng kwentong ito at hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, pindutin na ang subscribe button para mas maraming kwento ang iyong makita rito. Ang laban sa pagitan ng Ormin Tamaraws at Beijing Dragons ay naging dikit na ikinagulat ng marami. Makikita na nga lang ang pagngiti ng marahan ni Knight Abad dahil sa laro ni Ramirez. Maganda rin ang laro ni Salonga na talagang kailangan sa rebounding kaso. Run and gun ang galawan ng Ormin. Kanina pang tumatakbo ang mga players nila at mukhang mauubusan na ng gas ang mga guards nila. Sabi na nga lang ni Mario C. Makikita kasing pawisan na ang mga players ng Tamaraws, lalo na sina Ramirez at Perez. Pero may natitira pang 2 minuto sa game at lamang pa ang Beijing ng 3 puntos. Sa kabila nga ng magandang performance ng Ormin para hindi makalayo ang puntos ng kalaban, ay ito na nga ang naging downside nila. Tila nga ang cheer ng crowd na lang ang nagpapalakas sa will nila dahil magmula ng tapatan ni Ramirez ang ginagawa ng Dragons ay sila na ang ginusto ng mga manonood na manalo. Ang mga underdogs, ang mga dehado sa laro. Isang posibleng upset win at isa itong bagay na nagbibigay ng hype sa mga basketball fans na nanonood ng laban. Ang tanong na nga lang ay kung kaya bang masustain ng Ormin ang ginagawa nila sa natitirang minuto ng laro. Makikita kasi si Robinsons na malakas pa at hindi pa pagod. Maganda rin ang rotations ng coach nila sa mga players na isang malaking bagay na hindi magawa ni Coach Brian dahil ayaw niyang mawala ang continuity ng momentum ng kanyang magagaling na players gaya na lang ni Henrik Ramirez na nakapagtala na ng 43 points. Mindoro! 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 Bulalas nga ng crowd at makikita nga rin nag-cheer na rin sina Baron at Larry dahil sa ganda ng laban. Makikita nga ang binabantayan ni Ramirez ang point guard ng kalaban na si Xiao. Kaso, nang sumabay siya rito, ay dito na nga siya bumangga sa screen ni Robinsons. Para nga siyang bumangga sa pader at sa paglampas ni Xiao ay siya naman pagtakbo ni Robinsons para sa isang pick and roll play. Napakuyom na nga lang si Coach Brian dahil alam niyang nasa limit na si Henrik. Sa pagsambot naman ni Robinsons ay napaseryoso na lang siya nang ang bola ay mawala mula sa kanyang mga kamay. Nabigla na lang siya nang mahaklit ito ni Ramirez na agad na napangiti nang ito ay magawang makontrol. Napatanong tuloy si Robinson sa kanyang sarili kung totoo ba raw ito. Pagod na akong pagmamasdan si Ramirez pero I need to stop this guy. Sabi nga ni Robinsons at sa pagharang niya kay Ramirez ay nagulat na lang siya nang sa pagkanan niya ay sa kaliwa ito pumunta. Nagwala ang crowd sa crossover na iyon ni Ramirez. Pagod na ako pero hindi pa ako pwedeng magpahinga. Sigaw nga sa sarili ni Ramirez na napangiti na lang nang habulin siya ni Xiao at Lee. Napapanood mo ba ako, Abad? Ricky, hahabol ako sa inyo. Hindi ako magpapahuli. Sabi pa nga ni Henrik sa isip na biglang iniwanan ang mga humabol sa kanya at pagkatapos ay bigla itong huminto sa 3-point area at mabilis na nagpakawala ng tres na humalit sa basket at nagpatayo sa mga manunood. Dumagundong ang buong venue matapos iyon at doon na nga napasigaw si Ramirez
dahil tabla na ang score sa 97. Ang coach nga ng Dragons ay napakuyom na lang dahil sa nangyari. Napatingin pa nga ito sa isa niyang player na nasa bench na hindi pa niya pinaglalaro magmula nang sumali sila rito sa liga. Si Robinsons nga ay napakuyom din at hindi makapaniwalang may mga ganitong player sa Pinas na may ganitong husay sa paglalaro ng sports na sa pag-aakala niya ay sa mga matatangkad lamang. Tumawag nga ng timeout ang Dragons at maririnig nga ang malakas na cheer ng crowd para sa Ormin team. Hindi nga pinaupo ni Coach Brian ang kanyang mga players dahil baka raw mas mapagod ang mga ito. Maging siya nga ay hindi makapaniwala sa laro ni Ramirez ngayon. Sa nakalipas nilang games, parang patagal ng patagal ay nagiging komportable na ito sa mga malalakas na kalaban. Nagkamali ka nga talaga, Gob. Hindi ka dapat manghinayang na magagaling ang players na nasa Calapan City. Hindi rin basta-basta ang players ng lineup natin. At hanggat nandito si Henrik, hindi panghihinaan ng loob ang mga kasamahan niya. Nasabi na nga lang ni Coach Recto sa sarili at mabilis niyang kinausap ang kanyang mga hinihingal na players. Kapag nasa atin ang bola, ipasa lang ninyo sa akin. Papahinang wika pa nga ni Henrik na makikitang basang-basa na ang jersey ng pawis. Makikita pa ngang parang napapangiti ito dahil nang magpakawala siya ng tres kanina ay parang hindi na niya iyon tinansya. Kusa na lang daw niyang itinira iyon. Nagbunga na ang shooting practice ko, sabi nga ni Ramirez sa sarili. Nang matapos nga ang Mima Europa League ay nagpunta siya kay Abad sa Makati at dito siya humingi ng advice kasama na ang trainings. Shooting, iyon naman palagi ang magpapapanalo sa game kung sino ang mas may mataas na puntos sa pagtunog ng huling buzzer. Wika nga sa kanya ni Abad. Muling naka-score ang Dragons ng 2 points dahil kay Robinsons. Pero napaseryoso na nga lang ang Dragons team nang tirahan sila ni Ramirez ng 3. Harapan niya itong pinakawalan sa harapan ni Xiao at sa paghalit ng bola sa basket ay napamura na nga lang ang mga manonood dahil ang tindi raw noon. Lamang na nga ng isang Ormin at makikita na nga lang ang marahang pagngiti ni Abad dahil sa ginagawa ni Henrik. Kahit ako, nagulat nang humingi ka sa akin ng advice kung paano pagagaling sa paglalaro. Isang bagay na akala ko ay hindi mo gagawin dahil mataas ang tingin mo sa sarili mong kakayahan. 20 segundo na nga lang ang natitira at 100-99 nga ang score. Tumawag na naman ng timeout ang Dragons para siguruhin kanila na ang last possession at sure na makakapunto sila. Si Coach Brian naman ay agad na napatingin kay Ramirez. Parang babagsak na ito pero ang datingan nito. Tatalunin natin sila, Coach. May ngiti nitong wika na nagbigay ng malakas na sigaw sa kanyang mga players. Kumawala na nga rin ang malakas na cheer ng crowd sa kanila at dito na nga muling nagpatuloy ang game. Inubos na nga ng Dragons ang oras at sa pagpatak ng 5 segundo ay dito na nga umatake si Robinsons. Dito na nga rin nagsara ang depensa ng Ormin kaso bumigla ng pihit ang ball handler at biglang ipinasa kay Lee ang bola na nasa labas ng arko. Isang extra pass ang ginawa nito at sa pagdiretso ng bola ay dito na nga makikita ang paglampas ng isang player ng Ormin. Ang mga manonood ay napatayo at nakikitang dinamba ni Ramirez ang bola para i-intercept ang pasa ni Robinsons. Bumagsak nga si Henrik at kasunod noon ay ang pagtunog ng buzzer na nagpadagundong lalo sa buong venue. How did he read my move? Budalas na nga lang ni Robinsons na nakaramdam na ng pagod at si Ramirez naman ay napapikit na lang ng humiga. Makikita nga ang pagngiti niya at pagsigaw ng malakas na nagpaingay lalo sa mga manonood. Kung hindi mo ipinasa ang bola, hindi ka pa rin naman makaka-score. Sabi na nga lang ni Ramirez sa sarili na agad na kinuyog ng kanyang mga kakampi. Wala na nga siyang lakas para tumakbo, kaya wala na nga siyang nagawa. Isang makapigil hiningang game nga ang nangyari sa unang game nang matalo ang foreign team sa isang team na hindi nila inaasahang gagawa noon. Ang ikalawang laban naman ay hindi naging kagaya ng una dahil tinambakan ng QC ang Cavite. At ang ikatlong game,
Dito na nga makikita ang pagngiti ng mga manlalaro ng Pampanga at pagseryoso naman ng ilang mga players ng Calapan City. Ang mga manonood ay napahanda na nga rin dahil inaasahan nilang ang labang ito ang magiging best game sa araw na ito. Maliban na lang daw kung tambak ang magiging panalo ng alinman sa mga ito. Sa pagpasok nga ng dalawang teams sa loob ng venue ay makikita nga ang seryosong pagsulyap ng babaeng coach ng Pampanga sa coach ng Calapan. Isaiah Cervantes, maaring kinalimutan ko na ang ginawa mo, pero dahil magkalaban ng teams natin dito sa basketball, pwede naman sigurong ito ang gawin kong pagganti sa ginawa mong iyon. Sa mga gustong bumili ng advanced chapters, mag-PM lang kayo sa makikita ninyo sa screen. 10 pesos per chapter at minimum of 5 chapters ang pwede ninyong bilhin.